gaano kaganda ang Bicol. Ang grabe, sa poster ko lang nakikita yan. Ngayon, oh, paharap ko na. So yan mga katakbong chicks, good morning. So nandito na ako ngayon sa Bicol. So ito, just woke up like this. Hindi, bumawi lang naman ako. Joke lang, bumawi lang ako sa itsura ko kahapon. Grabe, 16 hours travel time. Tapos grabe yung pinagdaanan ko. Ilang beses umulan, ilang beses ako nagkapote, ilang beses kong hinubad yun. Ay, kaya pagdating ko dito halos mabura na yung mukha ko. Pero syempre yung kilay natin, pak na pak pa rin. So ito na, hindi na ako ligoy-ligoy pa. So aalis tayo ngayon kasi nakabook ako para mag ATV. Tsaka ako na kayo babalitaan o i-update ko anong meron dito sa Your Brothers. Tsaka ako na kayo iikot pag na-enjoy ko na sa labas. So sa ngayon, sa labas muna ako sasayang ng oras. So, alam mo yun, ang sarap sa pakiramdam, diba? Ito mahaba, 5 days. 5 days ako naka-leave para dito, pinagandaan ko talaga. So, yung 2 araw doon, biyahe yung papunta pati pauwi. Tapos, yung 3 days, ilalaan ko dito. So, nakita nyo naman kung gaano kaganda yung mayon. Mamaya, ATV tayo, tas kain tayo sa mga pinakamasasarap na restaurant dito. So, yun lang, ride safe sa atin. Nagtalong ako kanina sa receptionist nila dito, yan. Kung pwedeng wala ng helmet. Pero hindi. Talagang kailangan pa rin natin mag-helmet kahit nasa probinsya tayo. Wala lang kasi ang lalapit lang ng pupuntahan ko, diba? So, yun, ride safe sa atin mga katakbong chicks. Alam nyo ba na kahit saang solo kayo dito sa Albay, talagang tanaw na tanaw nyo ang ganda ng mayon kahit sa malayuan. Kaya hindi ko rin mapigilan yung sarili ko na sulyap-sulyapan to sa tuwing nagmamaneho ako. Dito nga pala tayo nag-book ng ATV natin. Dito lang yan sa loob ng Cagsawa Ruins. Mas maganda, malayo pa lang, may kausap na kayo dito sa mayon. Yan yung pinaka-tips ko sa inyo. At mas maganda rin, kung yung kausap mo papayag na, dito na kayo magbabayad. Para syempre, iwas tayo sa mga online scam. Mas maganda na yung nag-iingat tayo at naninigurado tayo doon. At kung nakasasakyan kayo at nakamotor, huwag kayong mag-alala, maraming space dito para makapag-parking. Saka pagdating naman sa ATV, makakapamili din kayo kung anong gusto nyo. So totoo lang yung ginamit kong ATV dito, mas malakas, mas mataas pa yung CC kaysa sa CC ng motor ko. After payment, nagpapahiram naman sila ng mga helmet dito, pero kung maselan-selan ka, magdala ka na lang ng sarili mo. Si Kuya, yung nasa likuran ko kanina yan, nakaitim na yan, siya nga pala yung kontak ko dito sa ATV. Bali malayo pa lang kausap ko na yan. Tapos pagdating dito lang ako nagbayad. Sinundo pa nga niya kami, doon mismo sa tapat ng entrance ng Cagsawa. Bali malapit lang naman kasi yung Cagsawa dyan. Bago kayo mag-start mag-ATV, ayan, bibigyan kayo ng konting briefing. Siya na nga rin pala yung aming tour guide. So, una ka lang kabado, pero habang tumatagal, may enjoy mo na. Tsaka wag din kayong kabahan kasi bago naman kayo mag-trail, meron pa silang pa-test drive dyan. Hindi rin naman papayag yung tour guide na umalis kayo sa circle na yan, sa testing area na yan, na hindi pa buo yung loob mo.
katakbong chicks, nandito na tayo ngayon sa Green Lava. Dito yan sa Bicol, Albay. Kita niyo naman kung gaano kaganda ang Bicol. Ang Bicol. Yan. Kung gaano kaganda ang Bicol dahil sa Mayon. At ako nagsasabi sa inyo, sobrang worth it. Sa totoo lang, pagpanig ko dito, hindi muna ako nag-vlog. Nag-take muna ako ng pictures kasi tulad niyan, natatakpan na kaagad yung Mayon. Ayan nga yung pinunta ko dito eh. So, ang ginawa ko, kumuha muna ako ng maraming pictures, ng video, bago ko ginawa itong pagbablog na to. So, yun, natapos sa lahat activity ko, natapos sa yung pagdodrone ko. Sa awa ng Diyos, nakakuha ko ng maganda-gandang drone. Panoorin nyo yan. Then, sorry, medyo hinihingal tayo kasi ang dami ko talagang ginawa dito. Ano bang masasabi ko? Green lava is the best. Yung black lava, okay din siya. Pero kung gusto talaga ng nature, green lava. Okay? Tapos yung zip line, sa black lava lang po siya. Wala siya dito sa green lava. Ano pa ba? Ang bayad ko lang naman dito is 1,500 per person. Pero minimum 2 person ang pagpanay kasi may tour guide pa. So, tingnan nyo guys kung gaano kaganda dito. Pasensya na, medyo hinihingal ako. Grabe, ang ganda, diba? Pero natatakpan na. Mamaya mawawala yan. Ayan. Ayan yung mga ATV. Grabe, panalo sa ATV. At grabe yung ATV experience ko. First time ko mag-ATV at sobrang worth it. 1,500 goes para sa ATV. Worth it na worth it. Makikita nyo dyan. Check nyo yung description ng video to. Ilalagay ko sino pwede nyo kontakin para makapagpabook po kayo dito kahit matagal pa. Mas maganda kasi meron na kayong contact person dito. Para pagdating nyo dito, yun na lang yung hahanapin nyo. Hindi na kayo dadaan kung kani-kanino pa. Kasi minsan, pag may contact person ka na, mas nakakamura ka. Okay? So, ano pa ba? Bababa na kami. Kasi more on river crossing daw kami. Which is so much excited na doon, mga katakbong chicks. Dito natin tapat yan. Alam mo yung nag-almusal ako sa McDo para may rice. Pero napagod ako. Napagod ako sa kaba at sa sobrang saya. Ayan, tuloy na siya natakpan. Grabe. So, yun. Mababa na kami. Si Kuya, ang galing. Ang galing din mag-picture ng mga tour guide dito. Panalo. Di na nga nila kailangan ng filter eh. Angulo na lang talaga. Angulo. Mas magaling pa sila magkuha ng picture sa akin. Kaya sa totoo lang, sa kanila na ako nagpa-picture. Want to sawa. At kahit sang spot ka dito, sa Green Lava, kahit saan ka magpa-picture eh. Kahit hindi sa likod ng bulkan, ay kahit wala sa likod mo yung Mayon, maganda pa rin. Kasi parang city lights yung nakikita ko dito sa malayuan sa gabi. So nakikita ko Yun lang naman. Baba na kami. Then update ko kayo. Hi mga katakbong chicks. Andito tayo ngayon sa Kagsawa. Grabe, hanggang dito. Tanong mo rin yung Mayon. Kasi sa ngayon, 11 o'clock, hindi nakita yung Mayon. Yan, napapaligiran na siya ng ulap. Ito pala yung itsura ng Kagsawa. Grabe, sa poster ko lang nakikita yan. Ngayon, paharap ko na. May pa-selfie pa, diba? May entrance fee pagpasok dito. Maraming tao. Tapos sa gilid-gilid may mga tindahan. Kompleto rekado dito mga katakbong chicks. Malaki to. Sarap din tambayan. Sarap din mag-picture dito. Pakalawak eh. Panalo sa view. Pero ang pinunta ko talaga dito para kumain ng ice cream na maanghang. So sabi nila level 5 di raw kaya ng tao. Ay hindi raw kaya ng mga baguhan. So nasa ano lang daw ako, level 1 or 2. So try natin yung 2 kasi medyo mahilig naman ako sa maanghang. Yung 5 daw kasi medyo umiinit daw yung tenga pati yung katawan. So yun. Tara, samahan nyo ako. By the way, about sa ATV, sobrang nag-enjoy ako doon. Nagbayad lang ako doon ng 3,000. Good for 2 person na yun.
Green Lava is the best. Nakita nyo naman, nag-trail din kami sa sa yung pinaka gusto kong part doon, yung river crossing. So yun, kain muna ako nung ice cream. Samahan nyo ako, tara. Masaya. Masaya, ube. Sa Instagram sa Kat! Wala ba yung ginagawa? Kaya ito talaga yung chili ice cream. Hindi ko alam kung ginagawa yun. 50 pesos. 50. Tara, tara. So, titikman natin yung chili ice cream. Thank you po. Table 4. Yes. Wala, para may siling ako. Yung mga pula-pula. Black. Table 2. Okay. Wala. Papasok ko yun, wala. Maanghang nga. Malalasama nga yung sili. Parang naglagay talaga ng sili dito. Pero yung ice cream malalasama. Pero mas nalalasama yung sili. Kasi pag nalulok mo na yung ice cream, yung anghang nandun pa eh. Na masarap. Unang At sa mga gusto mag-night out dito sa Bicol at ayaw naman mag-inom, tara, dito tayo sa kapihan at magkape tayo. Well, ito kasi talaga yung pinaka-relaxing moment ko, yung magkakape sa gabi. Wala lang, dito kasi ako nare-relax talaga eh. Especially, mahilig nga talaga ako sa mga iced coffee, sa pasta. Dito, nandito na lahat. Ang ganda pa nung place nila. Kung makikita nyo, akala nyo hindi pa tapos. Pero yan na talaga yung pinali nun. Tapos na, tsaka okay din yung mga staff nila dito. Sa totoo lang, maraming kabataan yung nag-i-stay dito. Napansin ko lang. Instagrammable din naman yung place. Tsaka, pwede siyang pang-date, pang-occasion. Marami kasi may mga space naman dito para sa pangmarami yung tao. Tulad nitong pinuntahan ko, siguro mga 7 person yung kaya nito. Simple lang pero kasi bihira ka na makakita ng ganitong lugar eh. Halos lahat kasi ngayon, lalo mga kabataan, ang hilig yung talagang yung nakasalamin na mga wall. Pero ito simple lang kasi mga bamboo stick lang naman yung nakita ko dito. Halos karamihan ginamit sa materyales. Ang lakas baka nature lover. Pagdating naman sa food, okay naman. Lahat naman nagustuhan ko. So, kung makikita nyo yung mga in-order ko, talagang yung hilig ko. So, sirang-sira yung diet natin. At ang gusto ko pa dito is presyong pangmasa. Kahit estudyante, kayang-kaya. Mukha lang siyang mahal pero hindi. Siguro yung total ng in-order ko nito, hindi tataas ng 800 pesos. May mga tinda rin pala silang vape dito. So, sa mga mahilig mag-vape dyan, swak na swak sa inyo to. At dito lang yan, sa Kapihan. Andito nga pala tayo ngayon sa Nuestra Señora de la Porteria Parish Church na mas kilala sa tawag na Daraga Church. Sino ba namang Manileño ang hindi nakakakilala sa simbahan na to? Isa lang naman to sa National Cultural Treasure ng Pilipinas. Kahit nung nasa grade school tayo, tinuturo na sa atin ang value at ang history ng lugar na ito.
grilling na pili mo para mabuhay naman ako sa inyo. Masarap yan. Dito nga pala ako nagstay sa Your Brother House Tribal Village. Grabe mga katakbon chicks, ang lakas maka nature lover ng lugar na to. Bukod sa napapaligiran sila ng mga puno, halaman, gustong gusto ko rin yung pwesto ng pool nila kasi nandun ang mayon. Nasa likuran lang. Ito nga lang masyadong naikot to kasi mas in-enjoy ko talaga yung mga magagandang spot sa labas. Andito naman tayo ngayon sa Kapuntukan Hills, pero mas kilala siya as The Sleeping Lion dahil nga sa parang korting lion siya na natutulog. kumot, pilit hinahablot, likod ko inamumula sa kakakalmot. Hindi mo masasabing kumpleto ang rides mo kung hindi ka napadaan dito sa Kamalig Road. Dahil isa lang naman to sa mga dinarayo ng mga rider once na nagpunta sila ng Bicol. At kahit pasabihin mo na parang normal lang to na highway, Instagrammable pa rin ang dating nito. Ito nga pala ang isa sa mga restaurant na talagang nagustuhan ko dito. Dahil bukod sa may cafe na sila, sobrang ganda pa ng view dito. Yan din tayo. Na-effort naman ang babae mo. Hello, good morning. Nice. So yung pagbasok namin, nagbayad ako ng 210 kasi entrance fee, tapos kasama na yung parking. Sakay kumain, so ikot-ikot tayo dito sa Sumlang Lake, diba?
Ganda rito. Lawak. Grabe, kitang-kita yung mayon. Kaso, kalahati pa yung ulap. Sa resort, buong buo, kitang-kita yan. Hi mga katabon chicks! Andito tayo sa giant statue ng Albay. Samahan niyo ako mag-drone, tara. Kagigising ko lang. Sobrang pagod kasi sa mga pinupuntahan ko dito everyday. So sa hapon natutulog ako. So ngayon gumising ako para lang sa giant statue na to, para na makapag-drone. Tara. At dahil last day na natin sa Bicol, syempre, sinulit ko pa rin yung isang gabing natitira natin dito. Cafe Pabrika. Sa mga coffee shop na napuntahan ko, isa to sa mga tumatak sa isip ko. Hindi ako mahilig sa arts, pero sobrang na-appreciate ko yung taong gumawa ng lahat ng mga to. Para sa akin, di lang siya talented. Ang brainy pa niya.
para maisip niyang kolektahin ang lahat ng mga to? Bilang isang batang 90s, pag nakita at nahawakan mo ang mga to, parang bumabalik ka sa pagkabata at sobrang sarap sa pakiramdam. At hindi lang yan, may mga vintage and old coin collection din na makikita mo dito. Pag meron ka nito, mayaman na ang tingin sa'yo ng ibang tao. Bihira lang kasi ang gadget noon. Hindi katulad ngayon, kahit saan makakakita ka. Mapabata o matanda. Bukod sa mga lumang gamit, pwede ka rin palang mag-paint o mag-drawing dito habang nagkakape. Dahil nagpapayaram sila. Simple lang naman yung cafe nila, pero sobrang ma-appreciate. Lalo na siguro kung mahilig ka sa arts at mahilig ka rin sa classic. Sa pagkain naman nila, siguro sa out of 10, mga 8. Masarap naman siya tulad ng sa iba. Pero hindi siya yung talagang para dayuhin. Dahil ang pinakadadayuhin mo dito is yung lugar at pati yung experience. Dahil kung sa pagkain lang, marami na yan eh. Pero yung lugar na to, oo siguro luma to. Pero para sa paningin ko, ito ang bago. Ito ang in.